gumawa na po ng hakbang itong si former Senator Trillanes para po turuan ng leksyon itong mga fake news peddler. Di umano na sina Mike Defensor mga kababayan at ito pong sinabaligod kasama po yung 18 na ex-marine kuno mga kababayan na naging tauhan daw nitong si Saldico at inuutusan para mag-deliver ng pera sa mga politiko. So ngayon, kung mapapansin nyo po ayon po dito sa nakita po nating balita, galing po sa Bilyonaryo News Channel, Antonio Trillanes formal nang nagsampa ng cyber libel at perjury sa DOJ laban po dito sa 18 ex-marines at laban dito mga kababayan kina Kati Binag, dito kina Mike Defensor at kina Attorney Baligod. So ngayon ito pakinggan po natin. Nagsampa ng reklamong cyber libel at perjury si dating Senador Antonio Trillanes laban sa tinaguriang 18 ex-marines at kanila raw mga kasamahan. Nilinaw din ni Trillanes ang kanya umanong kaugnayan sa ICC. Narito ang agenda report ni Aisa. Tsaka mga kababayan, take note po ha, kung mapapansin nyo kanina, di ba, nung nagsasalita, yung 18 Marines kuno, mga kababayan, di ba, nililinis nila yung pangalan ni Mike Defensor. Pero may nadiscovery po, si former Senator Trillanes, na ang ginamit po na sasakyan nung sinakyan, nitong 18 na ex-marine kuno na ito, mga kababayan, ay nakarehistro po sa pamilya mismo, mga kababayan, ni Mike Defensor. So ngayon, ituloy pa natin. Saya Mirafuentes ng Abante. Inamin ni former Senator Antonio Trillanes IV na nakipag-ugnayan siya sa International Criminal Court. Hindi niya kinaila na ilang taon na siyang kumakausap ng opisyal ng ICC. Ama. Pero ginit niya na hindi totoo ang alegasyon ng 18 umano'y ex-marines na sinuhulan niya ang korte para manipulahin ang investigasyon. Kahit aminin ko na, sige, totoong nagsundo sila, naghatid sila, nagsundo sila mga testigo sa mga meeting, pero hindi ibig sabihin nun na totoo yung $2 million na inaakusa nila sa akin. So, napakasimple lang yan. Kung kaya kong suhulan yung ICC, palagay nyo hindi susuhulan ni Duterte yung ICC? Tama. Kanina, Lalo na mga kababayan at kita nyo sa abogado pa lang, buyang-buya na. Di po ba? Kung mapapansin nyo mga kababayan, kung kayang-kayang suhulan, gaya ng pinapalabas nitong 18 ex-marine kuno ni former Senator Trillanes yung International Criminal Court ng $2 million, kayang-kaya pong doblehin, triplehin pa ni Duterte yan kung gugustuhin po niya. Kaya nga nakakapagtaka mga kababayan, yung aligasyon po ng kampo nitong si Attorney Baligod dito po sa gobyerno ni PBBM at dito po kay former Senator Trillanes. Kasi kita nyo pa nga lang, dun pa nga lang sa abogado, kay Kaufman pa nga lang, talagang buyang-buya na. Diba, biruin nyo, kapag tumagal si Duterte, mga kababayan, ng ilang taon pa dyan, sa International Criminal Court, talagang bilyonaryo niya. Ito pong si Kaufman. Kaya nga kung mapapansin po ninyo, may punto naman yung sinasabi ni former Senator Trillanes na kung nasusuhulan nga, gaya ng pinapalabas nitong 18 na ex-marine mga kababayan, itong International Criminal Court, kayang-kaya po ni Duterte suhulan yan para makalaya siya. Anyway, ituloy pa natin. wala ang kanyang mga dokumento. Isinumite niya ang 26 na pahina ng reklamo sa Department of Justice. Inaakusahan niya ang mga nagpakilalang bagmen ng reklamong cyber libel, perjury, at incriminating an innocent person. Kabilang rin sa kanyang idinadawit ay ang kanilang abogado na si Attorney Levito Baligod, dating Congressman Mike Defensor, dating broadcaster na si Jay Sonsa, former Kati Binag, kasama ka na dito. Kati Binag, bidang-bida ka na. Kasi biruin nyo mga kababayan, kahit ako nagtataka ako dito kay Kati Binag. Biruin nyo paano kaya niya nabibili yung mga gusto niyang bagay? Paano kaya siya paano niya kaya nami-maintain yung mga luho niya mga kababayan, ganong hindi naman natin alam kung saan niya ba kinukuha yung mga pinambibili niya noon. Tayo nagtatanong lang ha, hindi po tayo nag-aakusa. Kasi di ba pinapalabas ng mga DD-shit na negosyante daw etong si Kati Binag. Bakit wala pong alam ang mga kababayang Pilipino natin kung ano ba ang negosyo nito pong si Kati Binag? At kung sasabihin naman na vlogger po ito, gaano ba kalaki yung followers niya mga kababayan para ma-maintain niya yung mga luho po niya? Tayo nagtatanong lang. Anyway, ituloy pa natin. NTF-ELCAC spokesperson Lorraine Badoy at vlogger na si Kati Binag.
Giit ni Trillanes, kampo ni Duterte ang nasa likod at nagbabayad sa alleged ex-Marines. Kinalaunan, ito ang sasabihin ko sa inyo, ilan dyan sa 18 ex-soldiers na yan ay aamin kung sino talaga ang nasa likod nito at anong plano nila at kung ano man ang ibinigay sa kanila para kapalit nitong paglabas sila doon sa press con. Ayon naman kay Ombudsman Jesus Crispin Rimulya na nauna nang umamin na nakikipag-usap siya sa ICC, marami raw silang tinitingnan na posibleng nasa likod ng alegasyon at politika raw ang pinakapunot dulo nito. Tsaka maliwanag din naman mga kababayan yung sinabi ni Ombudsman kanina, kilala nila kung sino yung nasa sa likod nitong 18 ex-marine na ito mga kababayan na nagbibintang sa ilang mga politiko at sa ating maging sa ating pangulo mga kababayan. Ano po, so ngayon yung nasa sa likod niyan, may idea na si Ombudsman Jesus Crispin Boying Rimulya kung sino po yung mga yan. Ano po, anyway, ituloy pa natin. They're trying to create a political tipping point. What more? Alam na natin yun, di ba? They want to a branch of the service to rise up in arms. Yun naman yun eh. They're creating a tipping point. Pero sinabi ni Rimulya na hindi raw niya maalala kung kasama si Trillanes nang makipag-usap siya sa ICC. Trillanes was there, but we've met in that house before. Oh, nakakausap ko sila doon. But I remember the two ICC people. Fair kami. We're here to be fair. Oh, di ba? Kaya nga, kung ako hindi fair, aaminin ko ba yung ICC? Hindi. Sabi ko, totoo yun. Pero walang 18 tao ron sa labas ng bahay ko. Agad namang naglabas ng pahayag si NTF-ELCAC former spokesperson Lauren Badoy. Aniya, isang karangalan para sa kanya na maging kakampi ng alleged ex-Marines na patuloy raw ginagawa ang kanilang tungkulin. Eto, Lauren Badoy, sana pagka tumuga yang ilan sa 18 Marines na yan, sana masabi mo pa rin yan na ikinararangal mo na nakasama kanila. Diba? Sana masabi mo pa rin yan kapag ka nag-alagutesa na hindi na makagilap yang ibang mga miyembro niyang 18 ex-marine na yan pagkatapos mabisto. Kaya nga mga kababayan, ito para sa akin, kahit ang tingin natin nung nakaraan, doon po sa dapat ay isasagawang investigasyon dito po sa 18 ex-marine ay pag-aaksaya lamang po ng pera, para nga sa akin mukhang mas maganda na magkaroon ng hearing sa Senado at ipatawag po etong 18 ito na ex-marine mga kababayan para makita kung ito ba ay nagsasabi ng totoo or hindi. Kasi mga kababayan, pustahan tayo, mag-aalagutesa yung mga yan na kapag ka napahiya at kapag ka nabisto yung kasinungalingan, magtatago din yan. At sana kapag ka nangyari yun, Lauren Badoy, sana mahagilap ka pa rin at masabi mo pa rin yung mga sinasabi mo na yan na ikinararangal mo na nakasama mo yung mga yon. Anyway, ituloy pa natin. Bilang tagapagtanggol ng bayan, karangalan naman rin umano para kay Defensor na mapasama sa reklamong inihain ni Trillanes. Nanindigan rin sa Defensor na wala siyang kinalaman sa pagbuo ng sinumpaang salaysay ng umano'y ex-AFP personnel at tumutulong lang niya siya sa logistic ng mga ito. Isang malaking karangalan na mapasama sa kaso, nakasama siya. Yung sinasabi ng mga taong to ay katotohanan. Tingnan Tumutulong natin. ako sa kanila dahil ayoko mangyari nung nangyari kay Sergeant Gutesa. Talagang ginipit, inipit, itinago. Patuloy namang nanindigan ng ex-Marine sa kanilang isinumiting affidavit. Sa tingin niyo mga kababayan, sino ba nagpakilala kay Gutesa? Sino ba ang naglabas kay Gutesa? Sino ba ang mga taong gumawa ng affidavit ni Gutesa? Di ba etong sina Mike Defensor mga kababayan at saka sina Rodante Marcoleta, yang mga yan mga kababayan, ang dapat tinatanong kung nasa saan si Gutesa. Kasi kung meron man pong may kakayanan na itago si Gutesa, hindi po siguro naman yung mga taong binabato niya ng putik kung hindi yung mga taong nasa sa likod nitong si Gutesa. Kaya kung titingnan niyo mga kababayan yung mga tao na nasa sa likod nitong si Gutesa, etong sina allegedly etong sina Mike Defensor at sina Marcoleta. Ngayon, kung nasa saan man etong si Gutesa, dapat ang tinatanong dyan si Mike Defensor at saka si Rodante Marcoleta. Paglilinaw nila, wala silang pinapanigang politiko at magkakasama raw silang nagdesisyon na magsiwalat ng kanilang mga nalalaman.
Nangako naman si Ombudsman Jesus Crispin Remulla na magiging patas ang kanilang investigasyon kaugnay sa mga aligasyon ng dating 18 ex-Marines. Anya, hindi naman raw siya amin na nakipag-ugnayan siya sa ICC kung hindi raw siya patas. Para sa agenda ay Saya Mirafuentes. Abante. Eto, pakinggan pa natin to mga kababayan. Kasi sabi po dito, maging eto pong si National Security Advisor Secretary Eduardo Año ay nanawagan din po dito sa 18 ex-Marines mga kababayan na magsabi raw po ng katotohanan. Kasi kung makikita nyo, mahahalata nyo naman na talagang nagsisinungaling ito pong 18 ex-Marines na ito. Kaya nga mga kababayan, sa totoo lang kung sakaling magkaroon ng investigasyon sa Senado at ipatawag itong mga ito, pihado mapapahiya to at mag-aalagutesa ito pagka dumating yung point na ginigisa na itong mga ito. Baka hindi na magpakita yung iba dyan. Ano po, so ngayon ito i-play po natin. Huwag magpaninlang at magsabi ng buong katotohanan. Ito ang panawagan ni National Security Advisor Secretary Eduardo Año para sa 18 nagpakilalang dating miyembro ng Philippine Marine Corps. Ayon kay Secretary Año, walang mapapala ang mga ito sa kanilang pagsisinungaling, lalo na at ang naaapektuhan ay kapakanan na ng publiko. Tama. The news is fake. Kasi kita nyo mga kababayan, yung mga picture pa lang, peke na. Diba halatang edited. Tapos ang pinakamasaklapan nito mga kababayan, hindi nyo maalaman kung nagluluto ba ng sinaing o nagbibilang ng pera. Dahil mukhang taklob ng rice cooker yung hawak-hawak, saglip na yung pera mga kababayan na ipinapasok dun sa machine. So ngayon, ang isa pa rin dito na mapapansin nyo sa mga larawan na ipinapakalat po ng kampo nitong si Atty. Baligod, makikita nyo, di ba, mga ex-marine yung sinasabi na nagdi-deliver ng pera. Biruin nyo, sa isang maleta, 3 ex-marine yung nagtutulong-tulong para buhatin yung maleta ng pera or yung maleta na may lamang pera. Di po ba doon pa lang hindi nakapanipaniwala? Anyway, tuloy pa natin. And then likewise, they use information and communication technology. And at the same time, it endanger public order and also cause damage to the interest or credit of the state. Dagdag pa ng kalihim, noong siya ay Chief of Staff pa ng Armed Forces of the Philippines, wala siyang itinuro na pagsisinungaling sa mga sundalo. Kaya naman nangihinayang siya sa ani kasinungalingan ng mga ex-Marines sa isang press conference noong February 24. Ito lang yung message ko dun sa mga ex-Marines. No? Sayang naman, nagserbisyo kayo. Sabihin niyo kung anong totoo. Tama. Huwag kayong magpamanipulate. Kung ano yung totoo, yun ang sabihin niyo. Because hindi kayo makakaligtas dito. Kung kasinungalingan ang sinabi ninyo, kakarmahin kayo dito. Tama. Samantala, kahapon ay nagtungo sa Department of Justice si Secretary Año upang maghain ng reklamo laban sa 18 ex-Marines. At saka mga kababayan, isipin na lamang po nila. Akala ba nila mga kababayan na kapag wala na silang pakinabang dito sa mga taong nasa sa likod nila, sa tingin ba ng mga ito mga kababayan na patatakasin pa sila nung mga tao na may hawak sa kanila? Baka makatulad na lang din yan kay Gutesa na hindi na po alam kung nasa saan na. At hindi na mahagilap mga kababayan buhat nung pumalpak sa pagsisinungaling nung unang lumabas siya sa Senate Blue Ribbon Committee. Diba hindi na mahagilap si Gutesa. May mga lumalabas na balita na nagtatago. Pero ang point dito mga kababayan, hindi na alam kung nasa saan ito pong si Gutesa. Hindi nga natin alam kung ito ba ay buhay pa or wala na. Ano po, or baka pinatahimik na. So ngayon, sana maisip nung 18 ex-marine na ito na isipin nila mabuti na kapag ka nawalan sila ng pakinabang, kung sila ba ay aalagaan pa ng mga tao na yan na nasa sa likod po nila. Kasi sa totoo lang mga kababayan, maniwala man kayo or hindi, yung iba dyan pagdating ng araw magtatago yan. Ano po, or di kaya naman mga kababayan, baka mapatulad kay Gutesa na hindi na po alam kung nasa saan. Ano po, so ngayon ituloy pa natin. Kay Atty. Levy Baligod at kay dating kongresista na si Mike Defensor, reklamong paglabag sa Article 154 o ang unlawful means of publication o unlawful utterances ang inihain nito sa DOJ dahil sa pagkakadawit ng kanyang pangalan sa umano'y tumanggap ng paper bag matapos ang pagpupulong kasama si dating House Speaker Martin Romualdez, resigned Congressman Saldico at Representative Leila de Lima. Katulad nun, pag makita ninyo yung ginawang affidavit, isang linya.
Ni walang anumang katiting na ebidensya. Pwede ka ba magsasabi na nakita namin? Sino? 14 kayo? Nakita nyo? Ni hindi sinabi kung sinong nakakita. Paano nyo nakita? Ano yung ebidensya ninyo? Ganun na lang? Walang meeting na naganap na ganun. Paano mangyayari yun? No? Tsaka yung pagde-deliver nila ng pera, mga kababayan, yung pamamaraan ng pagde-deliver po nila, pwede ba yun? 18 sila pero magkakasama sila lagi na nagde-deliver ng pera. Doon pa lang, hindi na po kapani-paniwala, mga kababayan. Lalo na sasabihin na nagkaroon ng bigay ng paper bag. Hindi ko alam kung ano yung tsura ng paper bag na yan. Siopaw ba laman yan o whatever. Bukod dito, inihahanda na rin ng kampo ni Secretary Anyo ang reklamong cyber libel at perjury laban sa mga ito. Nako! Benedict Samson, humahataw sa balita ngayon. So ngayon mga kababayan, eto kanina nagkaroon ng press con. Ito pong mga miyembro ng 18 dating ex-marine. At dito sinasabi po nila na puro katotohanan lamang daw po ang kanilang mga pinagsasasabi. At wala daw kinalaman ito pong si Mike Defensor. Kahit nasasakyan ng pamilya ni Mike Defensor, mga kababayan, yung ginamit nila na sinakyan nila, mga kababayan, nung sila ay lumabas. Ano po sa media. Anyway, ito, i-play po natin. Ano po bang reaction niyo ron? Sir, para sa amin, sir, si attorney na lang po ang sasagot sa mga ganyang tanong, sir. Kasi hindi nyo alam. Sir, from the very beginning, ang ano namin dito is katotohanan lamang ang sinasabi namin. Sana hindi kami gipitin, hindi nila ibaba yung credibility namin. Kasi kami, from the beginning, walang ginalaman si Sir Mike. Ito talaga, mukha talagang sinungaling to, mga kababayan. Defensor. From the very beginning kami, desisyon namin buo. Nailahad na namin kasi sobra na mag-18 point something trillion ang utang ng Pilipinas. Paano yung mga anak namin? Paano kami? Tsaka ganito na lang yan, mga kababayan, na isipin nyo, kung talagang may budhi itong mga ito, eto kung may katotohanan man nung nagtrabaho sila kay Saldicot, alam nila na pera yung kanilang i-deliver dun sa mga politiko, bakit hindi noon kayo nagsalita? 'Di ba? Lalo na at mga ex-marine kayo, pinagkatiwalaan kayo ng taong bayan, naging lingkod bayan kayo. Kung talagang tapat kayo sa serbisyo ninyo, at mahal ninyo ang Pilipinas, dapat noon pa lang nagsalita na kayo nung lumabas si Gutesa. O bakit hindi kayo nagsalita? 'Di ba? Bakit hinayaan nyo pa rin na yung mga sarili ninyo ay maging kabahagi nung maruming gawain na yon? Kung alam nyo pala na pagde-deliver ng pera na kinurakot galing sa kaban ng bayan, yung mga idini-deliver ninyo, o bakit hindi kayo umalis sa trabaho? At the same time, dapat nagsalita na kayo agad-agad. O bakit pinatagal nyo pa tapos ngayon lang kayo nagsasalita ng ganyan? Tapos inililigtas nyo pa ang imahe ni Mike Defensor. Dito halatang halata nyo, mga kababayan, na talagang may nag-utos o may nasa sa likod ng mga ito. Mamamayang Pilipino, mahihirap. Saan namin pupulutin sa Londara yung mga anak namin? Saan namin pa? Ang pondo ng gobyerno ginaganyan nila. Ayun mo pa naisip yan. Sa ganitong sitwasyon namin ngayon, ma'am, nagigipit kami. Kung sino lang magbabanta, kung sino magbabanta. Sana tapusin na natin itong issue na to. Tapusin ang korupsyon sa bansang Pilipinas. Yan lang po ang hiling namin about isa sa amin po. O ngayon, mga kababayan, ganito yan. Kung sila ay sumasahod sa pamamagitan ng pagde-deliver ng pera, di ba dapat kasama itong mga ito? Kasi unang-una, mga kababayan, hinayaan nila na yung sarili nila ay maging kabahagi ng napakaduming gawain o matinding korupsyon na nangyayari dito sa ating bansa. O dapat din makulong itong mga ito. Kasi unang-una, hindi naman makakarating sa mga kongresista o sa ibang mga politiko yung pera kung hindi naman nila i-deliver. O di kabahagi sila, mga kababayan, dun sa maduming gawain na yon. Kasi may idea sila na pera yung i-deliver nila. O di una pa lang, talagang masasabi natin, mga kababayan, na kasangkot na itong mga ito. Bakit? Dahil ba may rallying gagawin kayo sa March 11? Kaya nagsasalita or todo paninira itong 18 ex-marine na ito. Ako, nagtatanong lang naman kasi balita ko, mga kababayan, meron daw rally na gagawin itong kampo ng mga DD-shet, mga kababayan, para kay Digonggong sa March 11. At saka dito magtataka kayo, tuwing magkakaroon sila ng rally, mga kababayan, doon din lumalabas yung mga pakulupo nila. At mamaya makikita nyo kung sino yung mga possible na nasa sa likod po ng mga ito. So ngayon, kung mapapansin nyo, ang nililinis nilang pangalan dito
ay pangalan po ni Mike Defensor. So ituloy pa natin mga kababayan. Tuloy pa natin yan dito. Ayan o. Ganitong sitwasyon na nagdalahan Hindi daw sila pro Duterte o pro Marcos mga kababayan. Sila daw ay nagsasabi ng katotohanan. kami ng katotohanan na aming salaysay. Sana respetuhin nila kami. Bigyan nila kami ng credibility, hindi baba yung moral namin. Para ito sa bayan, sir, ang ginagawa namin, sir. Hindi ito pang sarili lang namin. Totoo, yan ang bago kami lumabas. Ang sabi ng abogado sa amin ni Atty. DV, sabihin nyo lang ang totoo. Ang hirap mag-depend sa Korte Suprema o San Korte. Pasarap si sinungaling ka. Yan ang natatandaan ko sa mga sinasabi niya. Maraming salamat po. Saka hindi po namin sila Ganitong sitwasyon. Tuloy pa natin. Si ako, Mike Defensor, at saka si, if I'm not mistaken, si Cathy Binag at saka si Lauren Badoy. Ako, personally, isang karangalan na makasama ako nitong mga kasama nating sundalo. Isang malaking karangalan na mapasama sa kaso, nakasama sila. Yung Natural, ikaw ang nasa sa likod ng mga yan sinasabi ng mga taong to ay katotohanan. Tumutulong ako sa kanila dahil ayoko mangyari nung nangyari kay Sergeant Gutesa. Talagang ginipit, inipit, itinago. Nandito ko para ipakita yung tulong sa kanila noong paman nung sila ay lumabas sa Club Pilipino. Kaya yung mga sinasabi ni General Anyo at ni Senator Trillanes, dapat ang trabaho nila alamin ang katotohanan. Hindi naman kasi pwede na kayo yung nagbabato ng aligasyon tapos ang magpapatunay na tama yung mga aligasyon ninyo yung mga taong pinagbibintangan nyo. Dapat kayo ang magpatotoo kung totoo ba yung mga pinagsasasabi nyo. Mike Defensor, ayan inamin mo na mismo. Tinutulungan mo yung mga yan. So ibig sabihin, posible, nakasama ka rin o isa ka rin sa mga nasa sa likod niyang 18 ex-marine na yan. Diba mga kababayan? At saka kung iisipin nyo rin pong mabuti, talagang sinabi niya na ayaw daw niya mapatulad kay Gutesa na ginipit daw mga kababayan at itinago. Sino ba mga nasa sa likod ni Gutesa? Diba? Sino ba ang gumawa ng affidavit o katulong sa gumawa ng affidavit ni Gutesa? Diba itong mga ito mga kababayan? So ngayon kung iisipin nyo, sino ang mas may interest na itago itong si Gutesa buhat nung pumalpak sa Senate Blue Ribbon Committee? Syempre yung mga taong nasa sa likod niya. At sino ba yung mga taong posibleng nasa sa likod niya? Diba mga kababayan, allegedly itong mga ito. Kaya nga mga kababayan, sa totoo lang, ito pong kanilang mga galawang ito talagang sobrang paninira na po ito sa gobyerno. Lalo na't nag-iingay din mga kababayan. Ito pong si Sara Duterte. Kasi kung makikita nyo, di ba sabi ni Sara Duterte nung tinanong siya about po do sa impeachment niya, wala daw po siya hindi daw po niya priority yon. Kasi nga unang-una mga kababayan, mas mahalaga lamang daw po sa kanya yung puro pagtatrabaho. Ngayon, kung hindi mo pala priority yung impeachment mo, o bakit ka nakikialam dito? Diba? Bakit mas priority mo itong paglabas ng 18 ex-marine na nag-aakusa sa ating gobyerno? Diba? At doon sa iba mga politiko. So ngayon, kung titingnan nyo, sabi po niya dito, basahin natin na galing po ito sa Abante. VP Sara pinuna katahimikan sa aligasyon ng cash delivery ng 18 ex-marines. Sabi po dito mga kababayan, eto raw. Pinuna ni Vice President Sara Duterte nitong Huwebes ang ani katahimikan ng civil society groups, religious leaders, mga mambabatas at ng administrasyon kaugnay ng aligasyon ng 18 individual na nagpakilalang dating Marines na umano'y nagdi-deliver ng cash sa ilang personalidad. Sabi daw mga kababayan dito ni Sara Duterte, sadyang nakakabingi ang katahimikan ng civil society. Groups na dati ay mabilis maglabas ng pahayag ng mga religious leaders na handang manindigan sa usapin ng moralidad at ng mga mambabatas na nagsasabing sila ay para sa transparency at accountability, ani po ni Duterte sa isang pahayag. So ngayon, ibig sabihin pala mga kababayan, napakasinungaling pala talaga nitong si Vice President Sara Duterte. Kasi sabi niya wala daw siyang pakialam sa kanyang impeachment complaint mga kababayan laban sa kanya kasi nga mas busy daw po siya sa pagtatrabaho. Pero dito sa paglabas ng kanilang mga tuta mga kababayan, talagang napakalaki ng pakialam
ni Sara Duterte kasi pabor sa kanya. Pabor sa kanya yung ginagawa ng 18 ex-marine. Kasi ang inaakusahan dito, mga kalaban niya po sa politika. Di po ba? So ngayon ituloy pa natin. Sabi pa dito, basahin pa natin Dagdag pa rito, tila walang intereso o agarang hakbang mula sa kasalukuyang administrasyon. Nasiya sa atin ang katotohanan hingil sa mga bilyon-bilyong suhol kaugnay ng flood control ng ICC at ng impeachment efforts laban sa akin. Yan yung sabi ni Sara Duterte. Sabi pa dito, una nang itinanggi ng Malacanang at ng mga pinangalanang personalidad ang umanay pagtanggap ng pera. Iniit din ng International Criminal Court ICC, Office of the Prosecutor, na ang kanilang mga aktibidad ay pinondohan mismo ng International Criminal Court. Sabi pa dito, binigyan din pa ni Duterte na hindi dapat maging selective ang galit sa katiwalian. Hindi maaaring pumili kung sino lamang ang iimbestigahan at hindi maaaring manahimik tuwing may mga sangkot ay malapit sa kapangyarihan. Ang pera ng bayan ay dapat inilalagay sa maleta at ang katotohanan ay hindi daw dapat inilalagay sa katahimikan. So yan po yung sabi ni Sara Duterte, mga kababayan. So ngayon, kung iisipin nyo pong mabuti, mga kababayan, kaya nag-iingay itong si Vice President Sara Duterte patungkol po dito sa 18 na nagpakilalang dating Marines ay dahil pabor po sa kanya yung mga sinasabi nitong 18 ex-Marine, mga kababayan. Ngayon, para sa akin naman, mga kababayan, kung ako po ang tatanungin ninyo personally, di ba dapat kung ang pag-uusapan ay pagtanggap ng pera, di ba dapat ang isa sa iniimbestigahan po dyan ay si Paulo Duterte? Kasi hanggang ngayon, hindi pa rin niya maipaliwanag kung saan napunta yung bilyon-bilyong piso na hinahabol po ng taong bayan sa kanya. Bakit tila natatakpan na yung usapin na yon? Bakit tila nananahimik na, mga kababayan, yung mga usapin ng hindi pagsipot ni Paulo Duterte sa patawag ng ICI? Di po ba patungkol dun sa 51 billion pesos na hinahabol po sa kanya? Di ba dapat yun ang pinag-uusapan? At di ba dapat, mga kababayan, kung talagang pro-Pilipinas itong 18 ex-marine na ito, bakit hindi nyo rin punahin itong si Sara Duterte at ito pong si Paulo Duterte? Nasagutin ang katanungan ng taong bayan kung saan napunta ang pera ng mga kababayang Pilipino po natin. Di po ba? So kayo, mga kababayan, kung kayo po ang tatanungin, ano po masasabi ninyo hingil po dito sa usapin po na ito? Comment below na lamang po kung ano po ang comment at opinion po ninyo hingil po dyan, mga kababayan.